here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel! And it's me again with you, Baliling Plantita from Davao City. For today's vlog and for today's video, mga megs, is ayun, paano nga ba palakihin ang mga dahon ng ating mga golden photos? So as you can see, meron tayo ditong golden photos dito sa bandang likod natin. Itong golden photos na ito is mga 2 years na siya sa akin, mga megs. Ayan, kung interesado ka sa vlog na ito, is just keep on watching. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, and please don't forget to subscribe it now, and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload new vlog and new video. And ayan na nga, if you're ready, and I am ready, and let's begin! Mga megs, eto, nakikita nyo ngayon dito sa inyong screen ay yung ating giant golden pothos na halaman. Actually, si giant golden pothos, mga megs, hindi siya lalaki ng ganito kung hindi po siya naaalagaan ng maayos. Kasi, eto siya is dinala to doon sa shop namin. Pero sa kasamaang palad is pumangit siya doon kasi medyo init na init yung pwesto niya doon, and muntika na siya mamatay doon sa aming shop, mga megs, nang dahil nga is hindi din palagi nakakapunta doon or walang nag-aalaga sa kanya doon. So, but now is nagbalik alindog na yung ating giant golden pothos. Ayan na siya, and as you can see, ito yung pinaka-latest na dahon niya. Ito yung kamay ko, mga megs, lagay natin dyan, ganyan. Sobrang ang layo ng kamay natin, 'di ba? Ang laki ng dahon niya. Or ayan, nakikita naman natin eh. Ang super laki talaga and ang sarap talaga. Mas ano pa siya, mas malaki pa siya sa mukha ko. Ayan. Tidin. 'Di ba? So, ito is medyo maliit. Nakikita natin while nandito siya galing sa baba. Yan, dito siya galing sa baba. Ito po yung dahon nung nasa shop namin siya. Sobrang pumangit talaga siya doon, mga mix, kasi may mga marites nga doon na pinuputulan ito siya doon. Kaya I think parang hindi niya type na pinuputulan siya. Kaya medyo pumangit talaga nung nandoon talaga siya sa shop namin. Kasi nasa labas siya ng shop namin nilagay. Ewan ko, parang may ano dyan, parang may nagsasabing, uy, ang ganda naman yan. Tapos, ang ganda naman ng golden photos na yan. Tapos ayun, parang kung sa Bisaya pa na ano siya na nalihian na pangalaan or nabuyagan. So kasi nung dinala ko to doon, sobrang ganda nito. Pero nung kalaunan na talaga, nung medyo matagal na siya doon, hindi ako palaging nakakapunta doon, pumangit talaga siya doon. Talagang nasusunog yung mga dahon niya. And ayan, isa sa mga problema ko ngayon, etong mga bulaklak ng ayan, avocado, itong puno ng avocado na ito, kasi namumulaklak siya, mga megs. And yung mga bulaklak niya, nagsilaglagan. Nakikita nyo yung nasa ibabaw ng net na yan, mga megs. Yan, mga bulaklak yan ng mga avocado. Ayan. Tapos dyan siya nahuhulog sa ibabaw. Pag nandito siya sa mga plants ko, yung iba nandito lang sa dahon, lalong-lalo na itong photos ko kasi sobrang laki. Talagang dito lang sa dahon na stuck sila dyan. Tapos yung ibang mga pots ko is medyo napupuno na ng mga bulaklak ng avocado. Ayan, back to our kagaya nito, mga megso. Ayan, ito si bird's nest natin, napupuno na siya ng bulaklak ng mga avocado. Ganyan yung nangyari sa mga ibang halaman ko na walang ano sa ibabaw, walang net sa ibabaw. Back to our topic, mga megs. So, ito na nga yung ating giant golden pothos. Ito yung pinaka-latest din niya dito sa may ibabaw. Makikita mo, mga megs, is, ito siya is, ayan, meron siyang suhi dito, or eto, nilagyan ko siya ng mask dito kasi ano siya, PVC pipe yung ginawa kong cool netong halaman na ito. Pero ayan, baka kasi may mga sawa na papasok diyan, kaya nilagyan ko na lang ng mask kasi hindi yan damit
mask mga megs. Nilagyan ko lang talaga siya dyan para hindi papasok kung ano man ang pwedeng pumasok dyan sa ilalim kasi butas nga yan siya dyan. So, but now, ayan na siya, hindi siya napapasukan ng kung ano-ano man. So, ayan na nga, ito na yung pinaka-latest na dahon dito sa kanyang isang shoots na bubo dito na banda. Pero, itong puno niya na ito mga megs, hanggang doon pa siya, hanggang nakikita natin dito, medyo lumiit or lumiit yung kanyang mga dahon. And patungo pa yan doon mga megs. Yan, bakit nga ba lumiit sila ng ganyan habang malaki naman yung kanilang stem dito? Ayan, while dito is sobrang laki ng dahon nila. So, kaya po sila lumaki ng ganyan. Ayan, ito yung ilalim niya. May bagong shoot pala dito. Ayan, may bagong baby na pala siya dito. Tumubo. Ayan. So, meron siyang 3 dahon na yung bagong baby niya. Ayan. So, bakit nga ba ang laki-laki ng kanyang dahon habang tumatagal, mas lumalaki yung kanyang mga dahon nang dahil sa pulpo na ito. Bulaklak ng mga avocado. Ayun. Lahat ng mga photos or lalong-lalo na si photos, for me I believe na kapag nasa pool sila or nakakapit ng maayos yung roots nila sa pool, talagang magja-giant po yan sila. Kasi yung roots nila, kagaya neto mga megs, ayan, yan. Kagaya neto mga megs, nakikita nyo ba yan? Yan. Ayan, kagaya ng roots na ito. Ito lang naman ang puno ng aking, ito lang naman ang puno ng aking golden pothos. Ayan lang siya, maliit lang siya, diba? Ito lang siya, yung pinakapuno niya. Well, dito sa ibabaw is ang dami ng, ito is pinutulan ko ito dito. Naalala ko dati, pinutol ko yan, binenta ko yung cuttings nito. Pero nagbigay siya ng bagong tubo, ayan na siya, Dito sa ibabaw, medyo na sila, nag-aagawan sila ng space dito sa may ibabaw. Yes, bakit ganyan? Nang dahil yung kanyang mga rootings is nakahawak talaga dito sa pool. Talagang yung pool na hinawakan nila, ayan, moist din yung bunot ng niyog na nilagay natin. I think itong giant golden pothos na ito is 2 years old na to sa akin. Kasi simula nung hindi pa ako nagbablog ng plants mga megs, andito na ito. Yung iba nga nito is parang tinapon na namin. Pero ito siya is nakakapit to siya sa dingding namin dati dito sa labas. Then nung nag-start na ako, nagiging plantita na talaga ako, is ito talaga siya ang nagiging source ko ng kung paano mag-alaga ng mga pothos. Kasi for me ito si golden pothos ang unang halaman ko na as a plantita, parang sa kanya ako natuto mag-alaga kung paano alagaan ang mga halaman. Yung sa kanya ako nagsimula. Kung babalikan talaga natin yung pinaka first day ng pag-aalaga ko ng mga halaman, eto talaga si Pothos ang pinakauna kung naging model sa aking channel. Ito si Golden Pothos. Ang saya-saya lang kasi hanggang ngayon is andyan pa din siya. Ang laki-laki na ng kanyang mga dahon. So ayan, kaya po siya ganyan kalaki ang kanyang mga dahon nang dahil yung mga ugat niya or yung mga roots niya dito sa baba mga megs, nakakapit kasi siya ng mabuti dyan sa pool. Which is dito sa pool na ito, nakakakuha siya ng enough nutrients. And syempre dito naka-outdoor din kasi siya, nakakakuha din siya ng enough light. And plus isa pang points niya is nasa ilalim po siya ng puno ng avocado, which is hindi po siya masyadong naiinitan. Talagang kung lights ang kailangan niya, enough lights lang po talaga. Kasi kapag mainit naman, hindi din siya natatamaan ng masyadong init kasi meron akong trapal dyan na nilagay. Pero hindi siya nasasakop ng trapal kasi andito lang naman siya. Ayan. Pero kapag mag-init kasi mga megs, dito kasi nanggaling yung init. Ang isa sa point na ng trapal is hindi din masyadong natatamaan yung halaman ko ng init kasi natatabunan na yung super init na time, natatabunan na ng trapal. Ayan, natatabunan na ng trapal na iyan kapag sobrang init. Mga around 10 to 3 o'clock mga megs, sobrang init dito na side. Pero itong mga halaman ko dito na side is hindi siya natatamaan. Although, wala siyang
trapal dito na side. Ayan. Enough light, kuhang-kuha niya talaga yung enough light mga megs. Kaya isa din sa kanyang points na ang ganda ng kanyang variegation sa kanyang mga dahon. Ito yung pinaka-latest na dahon niya sa sanga na ito. Ayan. Medyo nagsanga-sanga na kasi itong photos na ito mga megs. So, ayan. Kung makikita natin, talagang meron siyang 1, 2, 3, 4 na mga sanga na niya. Kasi pinutol-putol ko na din ito kaya siya nagkaroon ng ganyan. Ayan. So, sobrang ganda niya tignan mga megs kapag naglalash siya. Pero, dito is hindi ko na siya aalisin dito banda kasi dito na area talagang lumabas yung tunay na ganda ng halaman na ito. Ayan o, ito yung pinaka-latest niya dito sa may bandang ibabaw. Well, dito sa pinakababa niya, ganito pa kalaki yung dahon niya. Then, the pinaka-latest is eto. Ang laki niya mga megs. Ayan o, ayan yung dahon niya. Ayan, pasensya sa kamay. Kamot sa kuan. Kamot sa daghag ugat. Ayun. So, ayun na nga mga meg. So, eto dito na banda. Bakit dito na banda lumiit yung mga dahon niya? Eto siya is kadugtong pa ito ng pinaka-mother doon. Pinaakyat ko lang siya dito. And hanggang dito yung kaniyang, ayan, nasisira na tuloy yung aking wall, live wall. Charis, gagawa ako dito ng live wall mga megs. Hindi ko pa lang siya medyo maiba-vlog ngayon kasi hindi pa siya maganda tignan. Ayan siya mga legs, ito yung pinaka dulo ng ating puno ng golden pothos na iyan. Ito yung pinaka dulo. Why naging ganito siya? Naging ganito siya mga megs. Sobrang liit na ng kanyang dahon. Although the variegation is there naman, ang ganda na ng variegation niya. Naging maliit yung dahon niya kasi yung mga roots niya is hindi na nakakapit ng pool. Kaya siya nagiging maliit yung dahon niya. Ayan sila, makikita mo talaga ang kaibahan nila mga megs. Eto dito na banda is nakakapit pa yung kanyang mga roots or kanyang mga ugat sa isang pool. Kaya po ang ganda ng tubo or ang laki ng dahon nila kasi kung sa Bisaya pa parang nakabuylog yun sila ba o kuan ka ng tubo. Translate, Tagalog, tabang mga langit. Ayan. So, makikita natin dito, banda, ang laki pa ng dahon. Well, dito talaga is hindi na nakakapit yung roots niya. Kaya po, lumiit yung mga dahon niya. Hindi na din siya nakakakuha ng enough nutrients. Kasi ang layo ng mother, ayan na yung mother natin, dito na banda. Ayan yung mother natin. And, yung haba ng kaniyang roots, ayan siya, ayan, and adun pa. Tapos, papunta na siya dito. Ito yung pinakadulo niya. Hindi na siya nakakapit sa roots or hindi na nakakapit yung mga ugat niya. Hindi na nakakapit ng pool or walang kinakapitan na Kaya po, hindi po siya lumaki ang dahon. Kaya isa sa mga paraan kung paano siya mapalaki is yung mga photos niyo po talaga is lagyan niyo po ng pool para mapalaki po natin yung mga dahon niya. Pero kapag hindi po natin nilagyan ng pool, ang ending po nila is ganito po. Ayan, kapag hinanging lang po natin sila, maliliit lang po talaga yung dahon na ibibigay nila. So wag po tayong magtaka kung ang ating mga hanging plants is maliit po talaga yung mga dahon. Kasi hindi po nakakapit yung root system kasi nila kagaya neto. Ayan yung mga aerial roots niya. Dapat sana is nakakapit siya sa mga pool, nakakapit siya sa mga bunot ng niyog, which is nakakakuha siya ng enough water and enough moist ng kanilang mga roots. Pero eto kasi siya, wala na siyang kinakapitan. Kaya ang liit lang ng kanyang mga dahon dito sa bandang dulo ng ating giant golden pothos. So, dito sa may bandang, hindi na siya matatawag na giant golden pothos. Kaya, for me, it's better na lagyan po natin netong pool. Kasi may nakita akong video mga megs, hindi ko lang siya naalala kung sa Facebook ko kasi yung nakita. Etong enjoy mga megs, nagsimula siya sa maliit. Nung nilagyan niya ng pool, talagang hindi siya ganun kalaki, pero lumaki yung ganito yung dahon ng Enjoy Pothos niya. Actually, etong si Enjoy Pothos ko is
ano ko din yan siya mga megs. I-experiment ko din siya na lagyan ng pool. Kasi maganda din naman siya kapag nakahanging. Pero mas maganda talaga mga megs na yung mga pool or yung ating mga photos like the giant golden photos, the enjoy photos, the Menjola, and also the marble queen at iba't ibang klase pang mga photos is maghihilera ng ganito o kalaking mga dahon. 'Di ba na iisip nyo ba yung naiisip ko, B1? Para kung sira dito. So, ayan siya mga megs. So, that's it. And, isa din sa mga tip kapag nagka-cuttings po tayo ng mga photos natin. Ayan, meron ako dito. Kapag nagka-cuttings po tayo ng mga dahon ng ating mga giant golden photos or anong klaseng mga photos pa man yan, wag po natin silang hayaan, ilagay lang natin sa isang tabi and hayaan po natin sila doong malanta. So, wag po natin yang gawin mga mix kasi medyo matagal makaka-recover yung ating mga cuttings nan kapag itinanim na natin. Kaya it's better na ang gagawin po natin after the cuttings, pagkatapos natin sila i-cuttings, is kailangan po natin silang ilagay sa may tubigan. Kasi dyan po sila kumukuha ng food nila or energy nila para ma-maintain nila yung fresh ng kanilang leaves. Itong cuttings na ito is about 1 week ko na siyang na-cuttings. Pero ayan pa din siya, oh, sobrang fresh pa din yung dahon niya. Although, hindi siya ganun ka, kasi may mga sira-sira din. Ayan, oh. Dati na to mga mix pagputol ko sa paste ko kasi ito sila pinutol. Ayan, nung pagpunta ko doon nakita ko silang naglalash na sila doon. Pinutol ko kasi may balak akong pagbigyan ng mga ito. So, ayan sila mga mix. For almost 1 week na nakahatings na sila or hindi sila nakatanim sa lupa. Ayan pa din sila, oh. Fresh na fresh pa din yung dahon nila, 'di ba? Nakaka-happy din tingnan. And kapag itinanim mo sila sa lupa, hindi sila aabot sa point na malalanta yung dahon nila. Pag naitanim mo sila sa lupa, diligan mo agad and ilagay mo siya shaded area. Wag po sa mainit na area kasi hate po ng photos yung mainit na area kapag hindi pa po natin sila na-try into sunlight, talaga yung direct sunlight. Pwede siya into direct sunlight pero dapat misting dapat yung alaga natin sa kanya and also dapat moist palagi yung soil niya. Kasi kapag kung hindi, magaya po dati nung nasa shop pa namin itong aking golden photos na nagka-crunchy yung leaves. And eto pa nga, oh. Eto pa nga siya. Dati is nagka-crunchy to tapos nag-yellow na tong dahon na ito. Na isalba ko pa siya. Kinat ko na lang yung dito banda na medyo nagka-crunchy na. And naisalba ko pa siya. Hindi ko siya ikakat. Hahayaan ko na lang muna siya na ganyan. So, ayan na nga mga megs. About sa soil din sa mga or sa golden photos ng or sa aking golden photos, about sa kanyang soil is ang ginagamit ko po na soil niya is as usual the garden soil dito sa ating mga garden lang makukuha. So yun lang po mga megs, and also yung watering niya. Ang watering niya po is medyo ngayon kapag umuulan is hindi po ako nagdidilig sa kanya. Pero mostly, for 1 week is nagdidilig po ako ng 2 beses po kasi kapag ako nagdilig mga megs, talagang dinidiligan ko na lahat. For this week, magdidilig ako isa or 2 beses sa loob ng ang buong linggo. So, ayun lang po siya. Yun. So, again, mas maganda po talaga lagyan ng mga pole para mas maganda po or mas malaki po yung mga dahon ng ating mga giant golden photos. And that's it for this vlog. Sana po is na-enjoy nyo ang vlog na ito. Thank you again so much for watching, and it's me again, Mutia Baliling, ang plantita from Davao City. Maraming salamat po sa inyong panunood. Happy Sunday po sa inyong lahat. Enjoy the weekend and the rest of the day. God bless everyone. Babush and paalam. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection